Hello mga guys, mga amori, mga habibi. Mukha na akong matanda dito. May bayad po ba yung mag-break contract at saka or yung ikaw yung i-terminate sa amo? Babayaran po ba yun? Yung mahirapan akong magsalita ng malakas. Baka naman marinig ng mga ibon ko. Ano ang gusto kong para na kasi akong sakal na ako sa kanila. Sobrang pressure ko. Yung dalawa kong ipon talaga. Sobrang lalo na din yung lalaki. Lalaki na naman. Parang lahat na lang mga galaw ko, lahat ng moves ko dito, binabantayan nilang dalawa. Kaya nakaka-pressure. Sumakit ulo ko. Kanina napunta kami sa IKEA. Ngayon, may binili ako din. Sila nagbayad. Pero babayaran ko yan. Ito po yung bayad ko. Kasi po, meron akong nabili. Ito. Hi my loves. Sobrang pagod na ako dito sa kakaintindi sa dalawa kong ibon. Sobrang sakal na ako. Yung parang every minutes or except sa matulog, walang nakabantay. Hi sis. Walang nakabantay sa akin, pero pag day of work, ay nako. Lahat ng mga ginawa ko. Hi sis Luna. Okay. Mamaya mayroon akong itatanong. Hello sis Luna. Good evening. Hi my loves Lan Publico. Shout out. Sakal na ako dito sa aking dalawang ibon. Sumakit dito ko. Parang gusto ko nang bumitaw. Lalo na yung lalaki ngayon. Ay nako, nakagigil. Pati pagsampay ng damit. Pinapakilaman niya. Kahit kumain siya, nakatingin siya sa akin. Galing kasi kami sa malayo, sa Shatin. Na nag-IKEA kami kanina. Morning kami umalis. Alas 10. Alam mo, ilang oras kami doon. Ang konti lang naman pili. Sumakit ang ulo ko sa kasunod-sunod nilang dalawa. Tapos hindi naman bumili ng pinipili nila. Ay. Tapos yung lalaki ba? Yung sasampay. Sakit ang ulo ko sa kakaintindi ng lalaki. Yung ibon kong lalaki kasi, gusto niya, para siyang bating, ano ba? Gusto niya yung damit, yung hanger, ipasok sa loob ng kasi masisira daw yung, ang tawag dito? Dito ba, cooler? Sabi ko, hindi naman kasi, siyempre tayo, diba? Sa liig tayo magpadaan ng damit. Ay yung isasampay natin sa liig talaga. Sa kanya, papahirapan ka talaga. Sa loob daw ipadaan yung sabi ko, putik na to. Sakit ulo ko. Sobrang sakit. Sabi ko, baka hindi ako bayaran pag ako maghinto. Tapos, pag sila, kailangan ko kasing gagawa ako ng yung hindi nila magustuhan yung gawain ko. Para sila na magputol sa akin na hindi na namin kailangan ka ganun. Pagod na ako sa kanilang dalawa. Ang aga nilang gumising, alas 5. Tapos syempre, pag nagdabog-dabog na dyan sa baba, syempre tayo naman, may edad na din ako.
pag makarinig ako ng mga dabog, di din ako makatulog. Sumakit na ang ulo ko. Sabi ko, lahat ng galaw ko, pati mag-CR ako. Pati mag-CR ako. Binabantayan ako nag-CR. Paglabas ko ng CR, sabi na, diba? Siyempre, nag-CR ako. Ba't ka pumasok? Pati pagkain ko, yung pagkain, para naman akong aso nito. Alam nyo, pag nasa labas kami, hindi ko talaga naranasan dati. Hello po, Everly Yamata. Yung kumain kami sa labas, ako na lang yung, okay, ganun. Yung, para kang aso, di ba mag-order yon? Mag-order silang dalawa ng pagkain namin. Sa kanila lang, dalawa. Tapos, kukuha lang ako ng, ang tawag doon, yung bowl. Kukuha ako, utusan nila ako, magkuha daw doon. Kuha ako, tapos lalagyan nila ako, para akong aso. Gigil lang ko. Nahihiya nga ako doon sa labas pag kumain kami. Siyempre yung mga tao nakapaligid, titignan ka kung anong galawan, di ba? Yung pagkain, ilalagyan ka ng yung ina-order nila. Bali, yung sa lalaki, iba. Sa babae, iba din. Kukuha sila doon sa bowl nila, ilagay nila sa aking bowl. Tapos, yung babae, kukuha din, ilagay sa bowl. Para akong aso. Sabi ko, bullshit naman itong buhay na to. Pati pagkain, tinipid ako. Tapos dito din, pinatipid nila yung pagkain. Yung kanina, sumakit lalo ang ulo ko dahil yung sa hanger. Pati ba naman mag-hanger ka ng damit? Kailangan mo pa bang, para siyang babae, yung lalaki kong ibon. Sabi, no. Ay, di ba sinabi ko sa'yo noon? Sabi ko, putik na to. Pagod pa ako, galing kami sa malayong dapit. Tapos ganyan pa siya. Nagmamadali na nga akong kumain. Ay, bebe. Sakit ulo ko. Ito, alam mo, para ako na pressure everyday. Kasi, mas malala pa sila sa CCTV. Silang dalawa. Kahit anong galaw ko, sinusundan ako kung anong ginawa ko. Kahit pagtapon ng basura. Ito po ilagay dito. Alam ko naman kung saan yun. Di ba may, recycle? Saan, ba ako, tanga? Di ba, nagputak na, nagigil ako. Alam nyo lang, di nyo ako nakikita kung anong nangyari dito sa akin. Pero everyday akong high pressure sa kanila. Tapos, ganun. Tapos sabi, magluto na daw ako, magluto. Okay. So, nagluto na ako, start. Anong ginawa nila? Lumapit sa akin. Tapos sabihin nila sa'yo na, hindi ganito. Pwede kayo na magluto, putik. Wala na ba akong right sa aking gusto nga ito yung gusto ko? Opo, sobrang maswerte ako dun. Wala akong problema dun. Dito, bebe, grabe. Yung inisip mo lagi na ikaw yung anak na kailangan mong turuan lagi. Di ba makairita? Para kang bata, inisip nila bata ka tuturuan, pati pag inom ng gamot ko. Ililista ko pa ang anong oras. Putik na to. Sabi ko, nagigil na ako sa inyo. Uy, sinabi ko na yun, bebe. Sinabi ko na nung galing sila sa Thai. Pag uwi nilang dalawa, kahit iniwan nila ako dun sa 5 araw sa boarding house. Pero pag uwi talaga pag gabi. Ikaw ba naman, na hindi lang kami nakaintindihan sa mga salita ni among babae. Kasi mali yung pagkasabi niya. Tayo naman, madali tayo yung makagets, di ba? Kahit mali yung pagkasabi. Ginawa ko,
Ay, pinagalitan niya ako doon sa may pedestrian. Ang daming tao. Nanggigil ako. So, first time in my life dito sa Hong Kong. Oh, ba't ganito? Sabi ko. Tapos, sige, pinagbigyan ko pa siyang pasensya. Tapos sabi ko, buti, mataas yung pasensya ko sa iyo ngayon. Ngayon, akala ko isang beses lang niya ako ganito, yaw-yaw. Doon sa may maraming tao, sa may daan, dyan sa Yunlong. Sabi ko, nagigil na ako sa matandang ibon kong babae. Sige, tapos tumatakbo siya pa uwi. Para kaming baliw, naghabulan kami. Hinabol ko kaya siya kasi wala akong bitbit na yung card na pang-open sa gate. Kasi naka-hotel, di ba? O di ako tumakbo, inahabol ko siya. Para siyang bata. Tapos tumakbo siya pag-open ng asawa niya na lalaki dito sa bahay. Alam ang ginawa niya? Hinahag niya yung lalaki tapos umiyak siya. Tapos galit na galit talaga si among lalaki sa akin sa ginawa niya. Sabi ko, putik na to. So ngayon, wala pa, nilagay ko na yung mga gamit namin. Oo. Ay, hindi pa. Kanina nga, tumatakbo kami. Hinabol namin bus. Mas malakas pang dalawa tumakbo kay sa akin. Iniwan nila ako. Akala ko mga mahinhin na, ay nako, malakas pang tumakbo sa atin. Yung dalawa kong imon, na sila, 69 at saka 67. Sobrang lakas. Grabe, tinakbuhan. Diba, napunta kami yung Shatin, tas Yunlong kami, diba? Di na may bus. Malayo pa kami. Siyempre ako, bit-bit ako ng bit-bit sa mga putik first time kong nagbit-bit ng stroller. Pumunta ng malayo. Sabi niya, takbo, sabi niya. Tapos yung mga kasalubong ko, sabi na, tumawa yung mga kasalubong kong mga tikwa, tsaka yung parang foreign din to. Tumawa kasi may bit-bit ako. Tapos tumatakbo yung kasama ng mga matanda. Inabol namin yung bus, papuntang Tapos ngayon, ay nawala na tuloy yung galing sa Thai. Tapos ngayon, yung galing sa Thai, sila, galit na galit ako. Kasi, nahihiya ako. Siyempre, nahihiya ako. First time ko in my life na ginanito ako sa, bago kong implo. Tapos, pagkatapos nun, kinausap nila ako dito sa bahay. Tapos, iyak na iyak yung babae. Kahapon din umiyak din ang babae sa akin. Sa akin din dahilan. Grabe ako na lagi. Tapos, sabi ng babae, saan ka naglakad ng half hour? Sabi niya. Ay, naghihintay daw ako ng half hour sa kanya. Sabi ko, hindi naman yan half hour. Nilakad ko naman yung ibang minutes na yan. Tapos, you not listen to me. Ngayon ka lang nagsabi ng ganyan, hindi man ganun yung sinabi mo sa akin. Tapos, hindi niya ako pinapakinggan, mga sis. Alam mo ba, anong ginawa ko sa kakainis ko? Kasi, silang dalawa sa harap sa akin. Yung kamay ko, ginanon ko sa mesa. Sabi ko, huminto na ako sa trabaho dito. Sabihin mo kung gusto mo pa ba ako o hindi. Sabi niya. Tapos ginanon ko yung mesa. Kaya yung ballpen na hawak niya wala na talaga akong wala akong paki kung ipapulis nila ako. Wala akong paki. Sa sobrang galit ko na. Sabi nila sa akin, wag ka na magalit, happy. Di ba, gustong-gusto mo ako, gusto din kita, sabi ni ibon ng babae. Sabi ko, noon yun. Pero ngayon, sobrang grabe mo, ugali mo. Hindi ko na makaya. Tapos, yun. Simulan, bait-baitan. Ayaw nila akong umalis. Tapos, sahod ko pa naman nung time na yun. Kaya tinawagan ko yung friend ko, si Tintin, na hindi ko na talaga siya pinapansin yung matanda. Nagdabog na naman siya kasi hindi ko siya binaba doon, binalikan. Kasi sasahuran daw niya ako. Sabi ko, sasahuran mo ako. Kasi gusto niya ipadala doon sa bangko. Sabi ko, wala akong bangko na dito na bangko sa HK.
sa ano lang, PNB. Sabi ko, ayaw niya, maniwala. Sabi naman ng friend ko, wag ka nang bumawa. Hindi ka muna baba doon sa may dining room. Alam niyo ginawa, naglabog-labog yung pakialam ko. Kung galit siya, di galit siya, magalit siya. Kung ayaw niya sa akin, kaya ayaw ko din sa kanya. Hanggang ngayon. Lang, sinabayan ko lang galing nila. Pero sakit na ulo ko. Dito, parang nagkakainis. Gusto kong, kahapon, umiyak na naman niya si babae. Alam mo, pati ba pagkain ko ng chocolate? Papaalam pa ako sa kanila? Ano sila, mga hilo? Galing kami sa labas kasi may importante kaming lakad kahapon. Ngayon, nag-take ako ng medicine ko at saka yung vitamins ko. Galing kami ni ibon kong lalaki. Kasi yung babae maganda ng nail niya. Naghintay siya doon sa Yunlong. Ngayon, dumating kami. Galing doon sa nilakad namin. Araw-araw kaming lumakad. Tapos, everyday, alas 5 gumising. Nagising na din ako kaya na-stress ako, hyper sa galit sa kanila. Tapos, pag dating namin dito, gutom ako. Kasi nag-take ako ng medicine at saka vitamins ko. Yung akin talagang vitamins. Wala, umiyak si babae. Kasi daw, bakit daw ako kumain ng inauna daw. Ang tawag doon? Inauna-una ko daw yung pagkain ko. Hindi daw nagpainit ng tinapay. Sabi ko, kailangan ko pa bang ipaalam na kumain ako ng chocolate? Kasi sabi nila, ang arte kasi nila, masilan. Pag lumabas kami talaga, hugas ka ng kamay, bihis ka, bago. Isang araw, twice akong magbihis. Panglabas, dito sa loob. Ayaw nila akong patampain, sis. Baka daw hindi daw ako makasya sa daan na nila papunta kwarto nila. Gago, no? Alam niyo, tipid yung kain ko. Yung dati, ako sa may kusina. Ngayon, tinitipid ako. Yung kunti lang, kung ilan yung sandok, yung bowl, maliit. Yun lang kainin mo hanggat matapos sila. Kaya natuto na din akong lumaban. Pag mainis sila, wala akong pakialam. Kaya ngayon, inisin ko sila para i-terminate nila ako. Pag ako'y pag-break ako, hindi ako makakuha ng bayad, di ba? O di, magpapainis ako. Yung mukha ni amo kong lalaki, muntik na niya akong kainin. Sa galit niya, dahil lang sa hanger. Hindi ko kasi gustong ginawa niya. Nahirapan ako, tapos matagal. Bakit pa ba sa loob ng damit ipasok yung hanger? Pwede naman sa gilid. Yung ginamit natin, di ba? Pag mag-hanger tayo, sa leeg talaga, di ba? Ganon, tapos masisira daw yung leeg-leegan. Parang masisira. Hindi naman, okay. Sabi ko, tapos lumapit siya sa akin. Yun ang happy. Do you remember I told you before? Tapos tumawa si ibang babae din, parang kurunga. Sabi, ako din, ganyan sinabi niya sa akin. Mahirapan din ang matandang babae. So ginawa ni lalaki. Tapos, ayun, hanggang ngayon, si among lalaki ko, parang may something na galit sa akin. Kala siguro niya umiiyak pa ako. Kahapon, iyak-iyakan kami, iyak-iyak si among babae. Kumain lang ako ng chocolate. Galit. Tapos, binigyan niya ako ng tinapay. Tapos, nagpasalamat naman ako. Sabi ko, salamat. Malhina talaga yung boses ko. Hindi daw niya narinig. Tapos, galit na siya. Tapos sabi niya, umupo siya. Tapos, ito namang solsolero na lalaki. Sabi pa niya, happy. Makinig ka ni Mrs. Cho. Diba, tinulungan ka namin.
pinaano daw ako nila. Sabi ko, obligasyon naman ninyo yun. Tapos, sabi ko, may insurance naman ako. Tapos, yun, umiyak si girl. Sabi ko, kala mo siguro iiyak ka ako. Tigas kaya ng loob ko na wala talaga akong feelings mo iyak dahil sa galit ko. Yung lahat ng mga galaw ko, lahat, pinag-anuhan nila, yung sinabi nila na, uy, hindi yan, hindi ganyan, hindi ganito. Ikaw, hindi ka mairita niya, ganyan, ugali nila. Lagi. Pag kunwari, na, yung sapatos mo, kunting lang, doon mo lang nailagay ha, so may apakan. Uy, wag dyan, di ba? Sabi namin, hindi dyan. Sabi ko, kukunin ko naman eh. Tapos, ay naku, ambot na lang. Parang mabiyak yung ulo ko sa kagalit nila. Araw-araw yan. Kala nyo lang, okay kami dito, tatlo. Kahit tatlo lang, silang dalawa lang. Pero, unhappy ako. Na-pretend lang ako na masaya ako sa kanila. Kasi ayaw nilang makita nila ang mukha kong ganun. Gusto nila lagi na kami smile. Paano maka-smile pag yung ugali nila parang hindi makain ng aso? Pareho silang dalawa. Puro mga sakit sa ulo. Yung parang may something mga utak. Tapos, pag hindi mo papansinin yan sila pag bumaba. Gaya ng, hi be, kumusta dyan sa Laupaw siya? Na-miss ko dyan, pati yung chikoy ko. Nagsuffer ako dito sa ugali ng dalawa. Everyday ako nga, pressure. Grabe. Dito ako nagkasakit ng ganito. Pero okay na ako. Tapos, ngayon, dinala na, di ba, may binibilan nila ako ng yung another bedsheet. Hindi naman ako nagutos. Meron pa nga isa dyan bago, hindi ko ba na-chance dito. Ngayon, nagbili din ako. Ito. Mura lang, 59. Ang ganda sa IKEA. Tapos ito, $9. Di ba? $9 lang siya, lagayan ng tubig. Tsaka, ito, lang mura, 39 HKD. So, ngayon, ito, kala ni among babae, hindi ko siya babayaran. Ayan o, pera ko. Ayan o, ayaw kong, ito, sinobrahan ko pa nga yan eh. Kasi hindi naman totally yung mga price, 59 point, like that, 39 point, pero nilagay ko na lang sa 40, 60, para wala nang sakit sa ulo ko. Tapos, kala siguro niya, tatanggapin ko yung binili niya na, babayaran ko yun, para wala siyang masabi sa akin. Kasi kahapon umiyak siya. Para siyang yung parang, di mo ba na iisip, tinulungan ka namin, dinala ka namin doon. Tapos, appreciate. Sabi niya, hindi ko ba na-appreciate yun? Sabi ko nga, salamat po. Hindi, mahina lang talagang boses ko. Sinabi ko na lagi sa kanila, hindi daw nila narinig masyado. Sabi ko, bingi kayo, problema ninyo yun. Sabi nila, sige, next time, sabihin ko malakas. Para marinig talaga ninyo. Kasi sabi nila, hindi mo ba na-appreciate yun? Dinala ka namin doon, tapos hindi ka mag-appreciate ni Mrs. Chu. Ganon. Sabi ko, saan ba ako dapat mali? Sinabi ko naman, salamat po. Mahina ang boses ko. Sorry. Basta sinabi ko lang, nagsasalamat ako, binigyan niya akong tinabi na ininit niya. Galit siya kasi kumain daw ako ng chocolate. Sabi kasi niya, pagdating talaga namin, ayun, sabi niya, bis ka na, maghugas ka ng kamay. Ginawa ko. Ako gutom. Mayroon naman akong pagkain dito sa loob ng, may chocolates ako. Dali-dali kong binuksan yung isa. Tinawag niya ako ha. Sabi niya, Demonyeta, halika na.
Galit siguro sila sa akin sobra. Ang gigil na yan sa akin kasi minsan sabi ko niya, Demonyeta, galit ka na. Sabi ko, okay. So, ako wala akong feelings na masama. Siya lang. Tapos tinignan niya ako para siyang bangis. Ang mukha niya yung lobo. Tinignan niya ako tapos sabi niya. Tapos ako naman, wala akong malay. Yung chocolate, hindi ko pa na lunok. Eh di ganun ako sa harap niya. Tapos, galit na pala yun siya. Sinabi niya sa lalaki, sabi niya, alam mo, nag-init daw siya ng pagkain na tinapay. Tapos nag-una daw akong kumain ng tsokolate. So, sabi ko, ikakasama ba niya yun? Tapos, ayun, umiyak na siya. Madali siyang umiyak. Siguro, kuro din. Kahit may sakit siya. Kahit ooperahan siya ngayong April. Masama pa rin ang ugali kahit may mga sakit. Dapat pag may mga sakit, mabait, diba? Sila hindi. Nabait-baitan lang to eh. Minsan, manghigil ka talaga sa lahat na lang daw mo talaga sabihin sa akin. Uy, happy may may lagayan ka ng tubig. Eh sabi ko wala, sa boarding house. Sabi niya dapat meron. Eh ko, alam ninyo, buhay ko to eh. Pati love life ko. Pakialaman nila buhay ng pag-ibig ko. Tapos sabi, baka may may something ka dito sa Hong Kong. Sabi ko, wala naman na, bakit buhay ko to? Sabi ko, buhay ko naman to. Nagtrabaho lang naman ako sa inyo, hindi mo lahat ng mga information sa life ko kay gusto nyong malaman. Alam mo, pati dugo ko. Pati dugo ko, mga sis. Yung dugo ko, yung about sa menstruation ko. Oh, yung lalaki kong alam niya lahat. Kasi siya sumama sa akin eh. Tapos, pinapakita ko yung dugo ko. Eh, sabi nila, picturean ko raw. Eh, di picturean ko. Kailangan mo ipakita sa, may doktor. Eh, di pinicturean ko, pinapakita ko sa amo kong lalaki. Sabi na, okay. O, sabi niyo, bahala kayo dyan. Hindi alam ni ibang babae na pinapakita ko. Tapos, di ba, edi nag-examine. Ipag-maritisan. Oo, mag-maritis tayo sa buhay ko ba? Kasi, hindi talaga ako masaya dito, totoo. Yung everyday ko dito, hindi ako masaya. Nagpanggap lang ako na masaya dahil gusto nila. Pero sobrang irita na ako na nabubullshit ako everyday dito. Pati love life ko, nila. Sabi ko, wala akong boyfriend dito sa Hong Kong. Layo ng boyfriend ko, nasa US, sabi ko. Tapos, nakita nila lagi yung picture ng babe ko kasi nasa ganito ba o yun. Tignan nyo, nakaganito Tapos yung cellphone ko, lagi nilang, pakita ko mahal. Ayan Tapos, lagi yan makikita ng mga, ibon ko dyan sa baba. Kasi, kinuha nila yung CP ko. Lagay doon sa harap nila. Ayaw nga nila akong paggamitin ng CP pag nasa baba na ako. Tsaka na ako mag-CP pag break time ko. Tapos, ngayon, ang lablet ko pinapakialaman. Sinagot ko, sabi ko, buhay ko to, bakit pakialaman nyo? Nagtrabaho ako sa inyo, hindi nyo ako, lahat ng information ko, gusto nyo malaman. Gusto nyo, hi Ate Asonta, good evening. Nairita na pa rin ako dito, ate. Lagi akong dumaan dyan sa bahay mo. Lagi araw-araw kami pumunta labas. Grabe. Ayan sakit ulo ko.
sabi ko sa unang dalawa, sabi ko about sa love life ko. Ba't niyo ako pinapakilaman sa life ko na pag-ibig? Buhay ko to. Sinagot ko talaga sila. Nairita na ako. Sabi ko, wala kayong pakialam sa love life ko. Tapos yung mga past ko. Dati yung nahulog ako sa hagdan. Pinapakilaman pa rin. Sabi niya, patingin nga. May ano ka ba? Yung, gamot ko. Sabi ko, grabe to. Ano ba? Anak niyo ba ako? O, alalay lang naman ako eh. Feeling na feeling eh. Sabi kasi nila, dapat ikaw, naging anak ka na namin kasi ikaw lang isa dito. Anak, buti hindi nyo na lang ako ang kinina-anak. Katulong na lang ako sa inyo. Kasi sobra na eh. Sobra na yung pagkaano nila. Yung pagka-care. Yung sobrang inokontrol buhay ko. Lahat ng gagawin ko. Pati pag-inom ng mga gamot. Lista ko pa yung mga oras. Ayan, ang taas ng listahan ko. Para akong walang kwentang tao, walang isip. Lagi nila akong sinasabihan na bawal, walang bayad pa yan. Kaya nga eh, ayoko pero sa sobrang inis ko, hindi ko na inisip yan. Kaysa ka dito, suffering ka sa ugali. Diba? Ngayon nga, sumakit ulo ko. Diba ngayon? Itong ibon kong lalaki. Every night talaga maliligo dito. Dati hindi naman ganito yung buhay ko sa kung gusto ko nang bumaba, maligo naman ako. Pero dito, pagtapos na talaga yung dalawang maliligo, tatawagan niya ako na ibon lalaki. Sabi, you can take back na. Sabi ko, o nga, wait lang. Sabi niya. Tapos pag matagal kang bumaba, yaw-yaw na naman, banatan ka na naman. Sabi, hindi ka nakinig. Sabi ko, parang akong bata dito. Sinabihan ako lagi na, mababuhit ako. Sabi ko, wala na ba akong utak na sarili? Puro na lang kanila. Pati yung yung mga suot ng, para for the girls lang to yung mga napkin. Kailaman nila. Pati napkin ko. Ay, nako. Kailan pa ba ito matapos? Matagal pa naman ang 2 years. 2 years pa. Inisip ko yung maglakad kami. Inisip ko layo pa ng 2 years. Tapos ganito ugali nila lagi sa akin. Pagod kaya magpasensya. Sumakit ulo ko kaya ginaganito ko yung buko. Sumakit kanina nung 'di ba? Ang layo namin pinuntahan, pero first time kong bit-bit yung lagayan ng binili. Yung stroller. Meron pang dala na pakbag ang amo kong lalaki. Ako din para akong kawawang tao. Kaya laban lang ako. Sobrang sakit ng ulo ko. Yung parang inisip ko ba, para aso ata ako. Pinagbigyan nila ako ng pagkain na yung hatian mo siya ng konti, ito din sa'yo, hatian mo. Diba? Kung gusto kong insultuhin sila, sabihin ko sana, ito, 500, bilhin nyo. Bilhin nyo lang ako din. Yung ganito, parang naman akong aso. Buti ako na lang mag-order sa sarili ko. Kaysa, bibigyan ka makikita ng mga tao na isa-isa yung diba, dalawang ball. Dito. Oo, kanina. Sakit kayo dito. Dito ang sakit tapos magpunta dito sa likod. Kanina pa to pauwi kami. Nagbabas lang kasi kami. Tapos
yung ugali pa naman nila kasama mo sila. Ikaw rin binabantayan. Tapos, pag maglakad, punyeta, wag kang sabihin nila lagi, punyeta, wag kang hindi ko na lang banggitin yung, pangalan ko, baka marinig nila ako. Ako sila yung pinagkwentuhan ko. Sabihin talaga nila, pag maglakad kami, sabihin niya, punyeta, wag kang use ng sipi. Sabi ko, para akong bata nito. Alam ko naman yung ginawa ko. Every time talaga. Sabihin nila, huwag kang lumaan dito. Dito ka dadaan. Yung pinagsasabihan ka lagi. Sabi ko, bata ba ako? Parang sabihan lagi. Di ba makairita yan? Sumakit ulo mo, ma-hyper yung utak mo. Sobrang pressure. Kasi every galaw mo, sabihan ka. Lalo na yung magluto talaga. Yung sabi na, magluto ka na. Ay, di nagluto ako. Mga maya-maya, hindi ko pa na, yung mantika, nabuhos. Nasa gilid ko na sila. Sila na ganito, hindi ganyan, ganito. Sabi ko, yawa. Dito ako naging demonyo sa bahay na to. Grabe, bastos na ako sa utak ko. Hindi ko man sinabi, pero yung sobrang irit na ako sa kanila. Sinabi ko sa sarili ko, bad na. Sabi ko, yawa. Di ba, never akong ganito, promise. Kaya nga lagi akong nagsabi din, kasi may altar din ako. Mahilig din ako sa simba. Everyday talaga. Pero dito ako naging demonyeta sa ugali nila. Pero hindi ko sinabi sa kanila pag mairita ako. Sinabi ko sa sarili ko pag sabi nila, hindi ganito. Ganito. Sabi ko sa sarili ko, yawa. Dito nga ako na demonyo. Sa ugali nila. Hindi naman ako ganito, promise. Pero naghingi naman ako ng alam naman ni God. Kasi sabi ko naman, Lord, nakikita mo naman kung bakit ako nagtok ng ganyan. Kasi, sakal lang ako. Kaya kinaya ko lang. Dahil siguro, sa ugali nila ba dito ako na-pressure yung dugo ko yun noon. Pero okay na ako. Marami pa akong gamot. Hindi pa naubos. Kasi, araw-araw kasi ako na pagod pa ako. Siyempre, masilan. Hindi, kailangan mong ayusin yung ganyan kasi siya. Yung gilid ng cabinet. Punas-punas. Hindi, pagod ako. Tapos may magpapairita pa sa'yo. Every galaw mo. Tinignan. Kahit saan ka magpunta, andyan sila. Makatitig. Tapos sasabihan ka, para akong bata. Ayoko yung mayroon akong ginawa tapos pinagsabihan ka na ito ganito kasi gusto nila ganyan. Pwede kayo na gumawa. Wag na lang kayo kumuha ng gumawa para kayo na dapat. Hindi naman sila gustong gawa mo eh. Yung gawa ko, ayaw nila. Siyempre meron tayong sariling ayos. Diba sa iba, hindi naman ganyan yung mga amo na ganyan. Dati hindi naman ganito. Dapat mag-appreciate nga sila kung anong ginawa mo, diba? Dahil sabihin, wow. Kasi na-change yung organized na, ganyan. Hindi mo pa natapos ha. Pero ayaw na nila. Sila nang gumawa. May rita ka talaga. Sabihin mo sa sarili mo, kayo na lang kayang gumawa para hindi na kayo mag-utos. Tapos, pag hindi mo naman, pag napakinggan sila, yung parang galit ka nga, tinataray ka, ikaw din nagtinataray mo na sarili mo sa kanila. Sabihin ka, Abe,
Ang lakas pa. Punyeta! Hindi ka nakinig. Sinadya ko kasi para magalit ba? Baka ma-stroke. Shit ako. Sabi ko sa kanila. Buti nakaano na lang kayo Nakasakay na lang kayo ng mga ganiyang upuan para ako nang gumawa, wala nang matutos. Kasi yung ginawa ko, lahat ayaw. May sarili tayong version sa gawain. Tapos ayaw nila, di ba? Nakakairita yun. Ayun, para na akong matanda na din ako. Hi, Amore, Joy, Wong. Kumusta dyan sa Europe? Papuntahin mo na ako dyan, be. Sakal na ako dito sa ibon kong dalawa. Ang hirap ng ugali. Kahit matanda na. Mas lumala pa yung ugali kahit matanda na. May sakit na. Kumusta ang Europe, Amore, Joy, Wong? Diyan ka po ba sa Europe? Sakit talaga ulo ko. Sarap pag ginanon ko yung buko. Ay, sobrang stress. Pressure, sobra. Kaya nga, sabi ko sa inyo, may bayad po ba yung huminto ng trabaho or kasi hindi ko kasi naranasan ganyan. Gusto kong maranasan. Pagod na ako. So, tawagan ko yung sikoy ko. Patulong naman ako. Buti hindi na lang. Mas malala pa naman sa bata yung matanda pala. Pero may iba man matanda, mabait man. Yung mother ng sikoy ko. Mga mababait naman. Hindi ganito. Sobrang masilan. Ang arte, grabe ang arte. Diba, pagbaba ng sasakyan, kukuha talaga ng lalaki kung amo na alcohol. O okay lang yon. Sige. Niya kumain. May dala talaga yung yung wipes ba? Niligo ng alcohol. Sa alcohol. Sinusok niya lagi paggabi. Tapos dadalhin niya. Tapos ipupunas doon sa mga utensils. Diba? Ang arte pa sa babae. Tapos sabihin ka pa talaga na ganito. Ikaw na gumawa. Buti ka. Kakairita ka. Mahiya ako sa mga tao. Sabihan ninyo ako para akong bata. Tapos, yung lahat na lang ng pag mga organized talaga. Paglagay ng bag. Diba yung bag ilagay mo naman ng maayos, diba? Dapat ganito, ganyan, ganito. Sarap sabihin ba? Ikaw yung ipasok ko kaya dyan sa bag na yan. Sakit ako. Nairita talaga ako pag sagabihan ako ng ganyan. Parang akong bata na wala akong I don't know. Ay, mas malala pa po yung sa kanya, kinuha yung cellphone niya at yung passport niya, tinago at pinabawal lumabas yung ginawa. Saan po ba yun? Dito din, sa Hong Kong? Marichu Camilio. Yung tita po ng asawa ko, ganyan din nangyari sa kanya. Ha? Dito naman, hindi naman ako sinaktan. Narita lang ako pag lagi nila akong sinasabihan. Ayaw kong sabihan ako pag may ginawa ako. Alam ko yun. Huwag niyo akong diktahan. Ganun ba? Ikaw nga, lagi kang didiktahan. Hindi gusto yung ginawa mo. Tapos gusto mo ganito ang pagkagawa mo. Para naman akong bata diktahan. Kung ayaw nila, sila gumawa. Tapos sasabihan ka pa na parang,
Hindi mo ba naintindihan? Sabihan ka. Ikaw hindi ka mairita niyan? Parang bata pinagsabihan. So, ipapasok ko kayo sa mga sako kaya. Sobrang ano na ako sa inyo, sakal sa ugali. Pati mga gamit ko, pinapakialaman. Lahat na lang, pakialaman sa mga dalawang to. Hindi naman po siya sinaktan, parehas din kayo. Kaya so tita, asawa ko po, ginawa, passport cellphone. Ay, naku. Hindi naman ganyan. Ay, nung nasa Saudi ako, ganyan ang gali ng first employer ko. Kinuha yung, lagi din kami away ng madam ko. Maldita din ako. Hindi din ako takot mamatay. First time ko sa Saudi. 2015. Habulan kami ng madam ko. Gusto niya kunin yung ko eh. Pero kinuha na yung passport ko pagdating ko pa. Kinuha na yung passport ko. Ang kinuha niya ulit yung sa Joali cellphone. Kinuha niya. Bawal daw kuha ng mga larawan. Tarantado ba siya? Tapos hindi na talaga niya binalik hanggat nakauwi ako sa Pinas. Bago pa naman yung bilhin kasi regalo ko sa sarili ko nung birthday ko na time na rin. Ang maldita ko pa naman nun. Gusto niyang, ako nun, namamalansya. Ngayon, di ba Pilipino, kailangan wala pang usong reels dati, di ba? Pa-TikTok pa yun. Siyempre, namamalansya, nag-TikTok. Ako naman, tinignan nila ako. Anong ginawa ko? Kinuha niya ang cellphone ko. Tapos, ayoko niya ibigay. Inupuan ko agad. Para kaming asot po sa Tapos nakuha niya, muntik niya nahawakan yung sipi ko para kunin talaga. Anong ginawa ko sa kamaldita ko? Kinuha ang cellphone ko. Tinapon ko doon sa may malayo. Bahala na basag. Sabi ko, ito sa'yo na yun. Tinapon ko. Kinuha niya. Pero hindi nabasag kasi may man yun, may cover. Hindi na niya sinahuli nung umalis ako sa kanila. Lagi nila akong tinitignan dati sa bahay. Ano ginawa ko? Kasi kakampi ko yung ina niya, lalaki, at saka si lalaki na pulis. Pulis yung amo ko. Alam ni amo kong lalaki kung gaano ako naghirap sa asawa niya. Lagi ako nagre-report ng agency doon. Mga 10 beses ata. Reklamo ko amo kong babae. Lagi selos. Siya, insecure. Pilit ko lang, insecure siya. Galit siya lagi. Kasi yung lalaki kong amo, nakakaintindi sa aking kapaguran. Ang daming anak. Ikaw, 8 ang anak nila. Hindi pa kasali si Yuma. Plus mag-asawa. 11 lahat. Ikaw hindi ka pagod niyan. 6 yung estudyante. Taas-taas pa naman ng plansyahin ng mga damit. Ang baho pa naman kilikili. Pagpaplansyahin mo ang baho, putik. kahit minute times mong isprayhan ng perfume nila, mas lalong bumaho. Ayan doon. Tapos, sarap pa naman ang maluto doon ng Arabic food. Kaya, bilib na bilib yung amo lalaki. Doon sila bumilib. Tapos, malinis bahay kahit Tapos, yung anak niyang mga babae, lalaki, engineer man yun, at saka high school. Di marunong sila sa English ba? Di ba may subject din sila sa English? Di ko pa tapos yung trabaho ko. Marami ang tinututuruan ko na yung mga anak nila sa English. Paano, lalo na mga exam sila. Butik, dami kong trabaho. Tapos napiga pa ang utak ko. Hindi naman ako masyadong perfect sa English sa yung parang sa school, sa din, school natin sa Pinas, may English subject.
tinulungan ko lagi. Tapos, secure mother nila. Laging kasing pinupuri ako lagi doon sa luto ko. Ang pinupuri ni lalaki kong amo. Tapos, ayun, selos. Yung asawa niya. Ako lagi yung sabi ko, selos ka. Sa'yo na yun, si sir. Wala naman akong kahit isang kukiting mahal ko yung amo ko, mahal ko, hindi. Silosa lang siya. Kasi, pinupuri nga lagi ang trabaho ko. Tapos, ang pagluto ko, sarap. Ewan ko ba't ang galing kong magluto ng Arabic food. Wala naman akong, yung nag-aaral ba? Culinary sa pag-Arabic food. Pero ang sarap talaga akong magluto. Doon si amo ko lalaki bumili. Tsaka sa paglinis ng bahay nila at sa anak nila, tuturan ko sa English. Yan, ang bait ko pa naman eh. Hi, Crescencio Pano Jr. Watching. Thank you. Pang girls, kwentuhan po to. Mga karanasan. Hanggang matapos to, may ganito pa rin yung ugali nila ata. Except kung matanda-tanda na to. Sobrang sungit na dyan. Grabing sungit na to. Kasi mabilis masungit pag may dinaramdam. Sakit ng ulo ko. Kaya siguro walang tumatagal dyan. Wala nga. Sabi nga nila, pang 10 na ako. Pang 10 ako. Ibig sabihin, hindi nagtagal. So, balik nila. Pareho sila. Sarap untog ng ulo nilang dalawa. Hindi ka ba? Imbes maawa ka, hindi na. Sa ugali nila, hindi ka maawa. Kakairita kasi. Ay, nako. Kaya nga hindi ako naka-live na. Hindi ako naka-games kasi bawal ang magsipi. Paggabi na, ganitong oras, pwede na. At saka yung break time. Break time naman, pagod ako. Galing sa irita. Pag sabihin ko na naman, ay, makikita ko na naman mukha nila pagbalik ko sa baba. Kakairita. Nako. Tapos pag may ibigay sila sa'yo, isusumbat nila sa'yo. Kaya sabi ko, wag mo na akong bigyan, babayaran ko na lang. Hindi na nila ako sinaway sa paggamit ng tissue. Kasi sinumbong nila ako sa agency. Yung tissue daw, ginamit ko daw ng syempre, puti sa buko, kakaligo ko pa lang. Yung tissue, pati tissue. Nakita nila ako, nagdadami kong tissue dito sa taas. Dito. Ayan. Nagdala ako ng tissue nung sinabihan nila ako na huwag mong gamitin yung tissue na pang anong gagawin sa tissue? Hindi na gamitin. Tapos nagdala ako ng tissue. Hindi nila ako sinasaway. Tarantado. Marami na akong tissue, hindi nyo na ako sinasaway doon pag gumamit ako. Hindi ko na kailangan masyado yung tissue nila. Kaya, nisip siguro nila, palaban tong babaeng to. Siyempre, dami pa naman naghahanap eh. Hindi lang naman kayo. Marami pa. Never pa naman ako naka-experience na ganito. Pareho sa ugali nila, sobrang sa Sunday na talaga ako makapag maayos na live. Miss ko na nga mag-live eh. Yung gaya doon nila Chikoy, diba? Lagi ako nagpapalaro. Wala akong problema doon. Dito, makalbaryo araw mo.
Sabi ko nga minsan, sana hindi pa mag-morning para hindi ko makita yung mukha nila. Mainis ako pag sabihan ako ng ulit-ulit. Di ba sinabi na niya na ganito? Tapos ulitin na naman. So, kaya nga mas mairita ako. Sabi ko, okay. Ganun ako. Mairita din sila pag sabihan kong ganyan. Tapos sabihan ka, hindi. Dapat mag-appreciate daw ako. Tanga ba kayo? Ano ba yung salamat po? Di lang kayo, mga bingi lang kayo. Alam naman yung mahina boses ko, hindi din ako marunong sumigaw. Di bahala kayo kung hindi nyo na masyadong marinig kasi hindi daw nila narinig masyado. Hindi naman ako pala sigaw. Hindi na ganito talaga boses ko, mahina. Pero gusto nila sigsigawan Yung lalaki ko parang babae. Mas maano pa siya sa galawan ng pag-organize ng gamit. Mas siya pa yung sobrang sarap ganat yan. Yung parang sobrang OA. O yung ano din. Punta kami ng market ng ibon ko. Ibon na babae. Hi, Iya, Andy, Adhil, Eve. Evening. Yung ano ba? Kalimutan. Nagpunta kami ng palengke ng ibon ko lalaki. Tapos yung babae din. Alam mo, nagdadala pa ng cellophane. Meron namang pre sa market yung plastic na palagayan ng isda. Pinapabalik niya yung galit na galit yung asawa niya. Para maning crow Minsan maawa naman ako. Hi, lalabs. Mexico. Kwento ako sa araw-araw ko dito Kasi sumakit ulo ko. Pressure lagi. Yung parang yung pinapa-high blood nila ako araw. Basta makita nila ako dito sa baba. Ako na high blood, sila din na high blood sa akin. Kasi hindi pag sinaway nila ako, nasungit din ako pag sinasaway ako, ginawa ko. Para akong bata nito, alam ko naman yung ginawa ko. Minsan sila nang gumawa, di sana all, bahala kayo dyan. Mawala-wala na yung sakit sa ulo kung ganito kong buko. Ganina ang sakit talaga, grabe. Ganon siya. Ay, Lord Jesus, pagod Huwag na kayong mag-OFW, kayong nasa Pinas. Pag hindi nyo kaya, lalo na makapunta kayo sa mga demonyeto. Ay, naku. Ako nga, kala ko mabait, putik. Malala pa sa ugali ng aso. Ang dalawa. Yung, kung talaga, pareho talaga sila Pag ang babae, ay kagabi parang pinagawayan nila ako. Narinig ko sila na, dahil sa akin, sila yung galit na lalaki. Narinig ko, lalaki yung galit. Kasi hindi, gusto ni lalaki. Hindi ko kasi minsan sinunod yung gusto niya kasi pag sinunod ko siya, mali pala. Kasi ang gusto ng babae, ganito. Hindi na ako masyadong nakinig. Kasi pinapaulit naman sa babae Kasi mali pala yung pinapagawa niya. Magalit siya sa akin. Pero more din yung lalaki. More arty. Nako. Lahat na lang sobrang arte. Buti siya nagtagalinis ng sapatos niya. Kasi lalagyan niya alcohol lalagyan niya alcohol yung sapatos niya. Kaya, bahala ka dyan. Linisin mo yan. Pati one time, nilinis niya kasali akin. Tinignan ko siya. Mababuti naman. Nilinis mo.
Nilagyan niya alcohol. Yung gamit niya wipe. Yung wipes na nilagyan niya alcohol. Binasa niya talaga. Mas pinahid sa sapatos. Sobrang arte, grabe. Lagi nila akong sinabihan na alagaan mo sarili mo. Inalagaan mo ba kami or kami nag-alaga sa'yo? Sabi ba, para kang baliw. Alam ko naman mag-alaga sa sarili ko. Ba't niyo na ako pinapansin? Tapos, sabi ni, lalaki ba? Sabi ni, Happy, hindi ka kasi makinig. Hindi ka kasi marunong mag-appreciate. Sabi ko, ano pa ba ipa-appreciate ko sa inyo? Puro na nga nakakairita ang ugali ninyo. Lagi niyo akong pinagsabihan. Para akong bata na walang, di pa alam. Yung ganun. Tapos umiyak ang amo kong babae. Kasi, nag-alala siya sa kalusugan ko. Gago nga. Hindi nga sila mga doktor. Okay na nga ako, sabi ko. You must be king. Sabi, alagaan mo maayos sarili mo. Sabi ko, ano bang nangyari sa sarili ko? Ganyan. Okay naman ako. Sabihin ko sana, wag niyo kasi akong pairitahin para hindi ma-pressure. Sabihin ko sana, minsan, tinano ko sila, yung pag sinasabi nila ako, tapos sinasuway ko, minsan. No? Alaki na. Pero minsan, pag maglakad kami ng amo ko, maawa ako. Kasi para siya, lalaki kasi parang, we don't know ba, yung maglakad siya na, matanda na talaga siya. Wala siyang pakialam sinong binangga siya. Yung may nabangga siya na tao, tapos tinitignan siya sa tao, wala siyang paki. Tapos nakasunod ako, sabi ko kawawa naman, ibon kong lalaki. Kasi, yung parang wala siyang paki. Kung saan hanapin ko muna paki ko. Sabi ka na. Tapos, lang siya, matulin yung lakad niya. Maawa naman ako. Kasi syempre, kasama ko siya sa bahay. Naman ako yung pamahal ako, pero pag pinaperita nila ako, doon ako magalit na naman. Tapos maawa naman ako sa dalawa. Lalo na mabangga sila ng ibang tao sa maglalakad. Tapos ako nakasunod. Parang ang puso ko parang nadurog. Dahil kawawa naman amo kung ganito. Magalit naman yung mga nabangga nila. Tapos sila wala siyang paki na meron silang nabangga. Tapos lakad lang sila ng lakad. Tinitingnan ko nga, sabi ko, kawawa naman pala yung amo kong lalaki. Siya pa nga nakabangga eh. Pero ako nahawa sa kanya. So, yung parang inisip mo father mo, yung ganyan, wala siyang pakialam kung sino nabangga niya. Kasi, matanda na siya. Matanda na masungit. Ay, nako, Jesus name. Kapagod ang buhay ko nila, kasama ko sila. Takot na yan sa akin kasi sinabihan ko na pre-contract ako. Ayaw nila akong bitawan. Tignan nyo. Kala mo tulog nga ngayon eh. Nakinig pa ng Netflix. Matagal pa yan matulog mga matandang yan. 1:00, 2:00. Tapos, magising 5:00 umaga. Madamay ka na rin sa pagising kasi ang ingay.
Daming mga gawa-gawa. Ay, nako. Tapos itong, ano ko, ayan ito pa. Siyempre nakita nila to minsan. Pero, sa pag-interview, interview ko, nilagay ko naman 4 yung tattoo ko. Ito. Tinitignan nila yung tattoo. Sabi, wait, can I see? Tapos, pagkatapos nilang, sinabi? Sabi ba, youngster ka ba? Kago. Sabi ko, talaga ba? Sabi ko, art lang naman to. Sa ngayon, wala naman yung mga ganyan. Nasa tao lang yun kung member sila ng ganyan. Sabi ko, hindi mabait ako. Alam nyo yun. Mahilig lang ako sa maliit na mga tattoo. Tapos sabi, sinabihan ako talaga, sis, gangster ka ba? Tawang-tawa ako. Sumakit ulo ko. Sabi, sinabihan pa naman ako ng ganyan. Pag may, lalo na marami to, hindi na talaga nila ako kunin. Gusto nila ako eh. Sabi niya mo, babae, gustong-gusto niya ako. Pati sila lalaki. Ako gusto din ko sila. Pinili ko nga sila sa 3, sila. 5 yung employer ko. Gustong-gusto ako. Yung una, yung malayo-layo sa kwantong matanda, 1 lang. Mahinang nila lang din yun sa pag-interview, matagal. Hindi ko, ang anak lang niya nagtawag. Maraming nag-waiting sa akin kasi maraming agency na in-applyan ko eh. Tapos nilagay ko pa naman din caregiver. So, yung mga matanda naghabol. Kasi ito si Ma'am Carol kasi nilagay niya dun yung caregiver na skills ko. Kaya daming pareho na ito mga masakitin. Yung isa sa Central, yung Korean at saka British mag-asawa. May 1 anak. So, ayoko kasi may anak. Tapos, gustong makipagkita sila that time sa akin. Siyempre, inisip ko malayo eh. At na ako dito sa malapit sa akin, mga friends. Tapos, ang isa naman, si Mr. Leong. Gustong-gusto din niya ako. Mas alam ng isa kong friend kung anong gagawin ko sa kanya eh. Gawin daw niya akong assistant sa business niya. Di ba DM? Alam ni DM yan kasi nandyan siya pag-interview ko. So, may agency kasi si Mr. Leong. Kaso lang may anak 2, 18 at saka 12. Tapos nasa China nag-school yung anak na 18 years old. Ang babae dito sa Yunlong. Pero yung wife ni Mr. Yung hindi marunong mag-English. Inisip ko baka hindi kami makaintindihan. Kaya okay na sana yun eh. Tapos i-confirm na sana, nag-confirm na kailan daw ako aakyat. Naunahan dito sa 2. Nakapirma na ako ng kontrata dito. Ayan, binitawan ko Mr. Leong. Sana Mr. Leong na lang ako. Kasi maganda yung ko doon, opportunity. Kasi hindi ako lagi sa bahay. Sama niya ako sa mga business niya. Marami kasing business dito sa Hong Kong si Mr. Leong. Gusto niya akong assistant. Sabi ng Pinay na sa agency, diba magkasama na tayo dito sa office. Sabi ni, hindi kami friend. Ni kapatid yung tawag na sa simbahan nila, kapatid. Iwan ko anong religion nila. Diba kapatid, magkasama na tayo dito sa
agency pag semester yung amo mo. Gawin ka niyang assistant. Lakad-lakad ka lang sa mga papers. Hindi ko siya, hindi ko siya napili. Itong dalawang masungit yung napili ko. O, diba? Karma. DM. Karma na ba to? Ayan, semester yung binigay ko naman yun semester yung kay Molly. Hindi naman nakuha si Molly ata. Kasi may tato din yun si Molly. Ay, hindi, no. Hindi ko alam kung nakakuha na semester yung. Ang bait, nagkasalubong pa naman kami ni Mr. yung isang beses din sa shop, sa store. Tapos naalala pa niya, tinignan lang niya ako. Wala na. May iba nang nakapasok dun, sayang. Araw-araw sana akong kasama si Mr. Leong, tapos lakad-lakad lang. Punta agency, check sa business. Maraming business si Mr. Leong sa store. Marami siyang mga tauhan. Ikaw ba naman sinasabihan ng maging amo mo na gawin kang assistant niya? Hindi ko siya pinili kasi yung asawa nga hindi marunong mag-English. Baka mahirapan ako. Kaya dito sa dalawa, professional na, pero professional din ang ugali. Yung ugali naka-organize din. Karma. Naging karma sa akin to. Ganatuhin nyo yung ulo nyo, mga sis. Ang sarap damdamin yung pag nainat na. Kaya pala, pag may magpapamassage, ganito-ganitohin yung buhok. Ang sarap ng pakiramdam ko. Parang nawala-wala yung sakit sa ulo. Ginanito ko. Okay. Ay, hulaan yung mga sis. Kayong tatlo. Ito. Magkano to? Ayan. Diyan pa kayo. Ayan. Tatlo kayo. Hulaan yung magkano. Pag mahulaan nyo agad, isimple agad. Sa unan, sino mauna ninyong tatlo? I'm not happy here. Unhappy here. Pero laban lang. Taasan ko pa ang pasensya ko. Ay, tomorrow Saturday na naman. Kapagod. Kaya ayaw ko ng ayaw na minom. Tagal na ako hindi uminom. Kakasira ng kalikasan kasi. Kakasira ng kalikasan sa tiyan. Hindi ko, sis. Hindi po. Mabilis to kasi sinabi ko kaya kanina ata. Sabihin ko pag pagkama na. Hindi. Pakita ko sa inyo. IKEA. Hindi aabot ng 100. Hindi aabot ng 50. HKD. Baba. Iyan ko na lang kayo ng clue. Babaan nyo pa. $9.89. 9.97. Di pa. Malapit na.
1969. Malapit na po. Malapit na. Sige pa. Tuyo na yung serum ko. Hindi po. Malapit na kayong nakatama. 9 po. 9 po yung una. Ha? Yung, tama na yung una ninyo. Paunahan na lang kayo sa mga percent. Cent. May cent kasi. May cent. Paggabi kasi nag-serum at ano lang nilagay ko. Nag-serum at saka daw dito. Aloe vera. Meron din ako sakura. Hindi pa ito yung ginamit ko paggabi. Ayan. Tapos ito ang serum. Korea. Perfect serum. Korea. Hindi po. Ngati yung ulo ko sa shampoo or sa conditioner. Hindi ko alam. Hindi ko ayos. Malapit na po kayo. Basta hindi lang kayo magpalit sa una ninyo. Yung scent lang. Yung scents. Yung scents. Mali. Hindi po. Hindi pa. May mga scents pa. Allergy sa mask. Arte kasi mga ibang ko papamason. Lagi ako pinapamas pag lumabas. Napit na. Yung sense lang ang palitan ninyo. Kasi yung una, tama na yun. Hi, Through S. Hello da. Hello, Bay. Musta dyan sa yung mga ibon? Lumilipad pa ba? Or nakatulog na? Ang akin, hindi pa nakapanood ng Netflix. Ay, tulog na ata kasi hindi na nag-ingay. 9.9 HKD. 9.12. Hindi pa, wala pa ako nakita. Sa sense lang kayo nagkamali. Kati ng Head and Shoulders yung shampoo ko. Ba't ang kati? Tapos conditioner ko yung Tresemme. 9.10, 9.4, 9.3, 9.2, 9.4, 9.11. Kati ng ulo ko sa Head and Shoulders. 9.3. Hindi. 9.3. 9.20. 110. Hindi po. 9.21. 150. Huwag niyang palitan ng 9, sabi ko. Sense lang palitan niyo.
9.40. Hindi po. Sige, type nyo lang po. Makahula rin kayo lang. Diyan. Dalawa manalo. Yung magkasunod. Kung pareho yung sagot, tapos magkasunod yan yung panalo. Dalawa. Hati-hati na lang kami sa... Katinamuno po. Kato ng ulo ko. Shampoo. Head and shoulder shampoo ko. Tsaka bagong conditioner na napili ko. Tresemme. Tatlo na lang naman kami. Naiwan eh. Masarap kasi pag manalo. Diba? Tignan ko magkano ito laman dito sa ano ba. Alipay. Nga pa. Ay, sagutin mo. I love you, man. Ito lang yung pang magandang loob ko pag pagkita. Nagkano pa? Nasa... Siya kasi nagsabi na lagay ko daw sa ano. Kaya, nilagay ko. Lagi siyang nakikita ng mga iPhone ko. Sige, up. Kring. Diana Sas. Hello, shout out. 9.96. Pwede patingin ulit, ma'am. 9.34. Sure. IKEA. Sige. Malapit na kayo. May isa akong nakita na malapit. Isa lang yung mali na number. Isa lang number na mali. Sa sense yung sinabi ko. May number sa sense na isa lang yung mali. Dalawa lang naman sense eh. Ang dumi ng ano ko oh. Kuko sa ulo ko sa shampoo ko ata. Kati nga eh. Then shoulders naman shampoo ko. Ba't ganito? Sabi matanggal yung wala naman. Sumobra. Ay. Ako yung na-excited sa sagot. Sobrang nawala ang isa. Asa na yung isa? Dalawa na lang kayo. Hindi na palaban. May nakita na ako, sumobra din. Sayang. Diba tatlo lang kayo? Dalawa na lang. Asa ang isa? Wala? Natulog na ba? Sumobra yung isa eh. Alam niyo yan kasi nung sumobra dyan, kayo ang dalawa na lang natira eh. Either kay Jubilin or kay Sis Luna. Ay, sumobra. Nawala na yung isa. Sana yung isa? Natulog na. Sumobra kay Sabihin ko na lang ha.
Pwede sabihin ko na kung sinong nanobra, nagsobra. Yes or no? Hati na kami, sis. Sabihin ko muna, sinong nagsobra. Sabihin ko, sino nasobra sa kanya, dalawa. Kay sis Luna, nagsobra. Kanina, kay ano yun, nakita ko kanina, nawala kasi siya. Isa lang yung tama, ay kulang sa kanya, na mali yung isa. Kay sis Luna naman, nasobra ng dalawa. Alda! Ano kayang dalawa na yun? Sobra. Bigyan. Gusto niyo clue? Ha? Gusto niyo ba ng clue? Clue ang gusto niyo. Sige. Bigyan ko kayo ng clue. Sis, yes or no? Katuwaan lang to. Yes or no? Ay, bumalik yung isa. Gusto niyong clue? Sumagot kayo, yes or no? Hindi kayo mag-yes. Bigyan ko kayo ng clue. Ano? Ha? Malapit ha? Sige. Hindi ko na lang ibigay, malapit na kayo eh. Nag-google. Google mom. Clue? Okay. Paunahan to. Diba? Isa na lang kulang idagdag ninyo. Ang dulo po is 0. Zero po. Isa na lang kulang idagdag nyo. Ganda. Sino mauna sa inyo? 0 ang last at 0. 0 ang last. Wala na ibang letter. Ay number. 0 lang. Ang katinong ano ko ulo. Kakatapos ka pa ng ligo. Uy, hindi niyo ako narinig. 0 nga yung dulo. 0. 0 ang dulo. 0. Ayan na. Malapit na. Ito. Ako man yung na-excite sa sino makaunang sagot eh. 0 ang last ba? Hello, malapit na silang makasagot. Meron na. Meron na po. Si ano po, si Maricho. Maricho, sinong next? Ayan po, tama. Sorry kung na siya. Tama na si Kurikong. Ay, tama na si Kurikong. Tama na pa. Ang tamang sagot is 9.90. Kay sis Jubil, ay kay sis Luna kanina is ano, 9.92. Kaya sabi ko na nagsobra ng dalawa. Tapos yung kay Maricho kanina is 40. Sa 9.40. Kaya sabi ko, tama na sana, mali yung isa. 9.90, oo. 92 kasi sa'yo kanina, sis Luna. Kaya sabi ko, nagsobra ka ng dalawa. Kaspa, makuskoon. Head and shoulders. Halina ako pa sagot sa taas, sis. Saan? Sige daw. Ano daw? Ipababa mo nga. Kasi, pag nauna ka, dalawa na kayo. Ibaba mo nga. Tulog na kayo. Separately. Wala na lagi na siya nag-ano.
Hindi ko nakita yung Maria Everledo na yan. Ibaba mo, sis. Sis Luna. Ibaba mo nga. Nga. Kunin mo. Ibaba mo. I-reply mo dun. Replyan mo. 9.9 tas inulit ko. Sure. Tingnan ko nga. 90 ko lang nakita eh. Teka lang. Huy. Isa pa, katapos lang namin. Ay, sana all. Sana all, mga sis. Hala sis, tapos na. Kakatapos daw nilang nag-ana-ana ng mister niya. Kayo? Ha? Kumusta ang, ninyo, nag-ana-ana din kayo sa ano? Saka lang nag-stop ka na. Ha? Ano? Isa pa sa pambili napkin. Late ka na tarantila. Alas 12 na. Promises. Tignan ko mamaya. Backread ko. Hindi ko nakita. Sis, tignan nga. 9.92 lang nakita ko kanina. Tika lang. Backread ko nga. Dito sa isang phone ko. Mag-ana-ana na din kayo. Tatlo na lang kami kanalo, sis. Hatiin nyo na lang tatlo. Si Maria, bigyan kape. Sino mang kapitbahay niya. Kape lang, isa't stick. Wala naman siya na late. Ano yan? Pakiusap na lang. Bakit ka nag-ana-ana? Naiwan ka tuloy. Inuna mo kasi yung ana-ana mo yan eh. Tignan mo, Maria, wala ka nang napala sa ana-ana na yan. Ikaw lang yung nasarapan sa ana-ana mo. Sa taas na yun. Ang kape bukas. Sis Maria, ikaw lang yung nasarapan sa ana-ana mo ba? O, diba? Nawala ka na sa, napasing tuloy ka. Ay. Sis doon na isend ko sa iyo ha. Tatlo lang kami natira, sis. Oo, kasi nag-ana-ana pa daw si, sis Maria. Buti si sis Maria. Naka-ana-ana siya. Happy? Charap, ay. Isa rin niya. Ako nandito kanina naman ako nag-ana-ana kami. Putik ng ana-ana mo. Tignan mo ana-ana mo ng ganyan. Wala ka nang napala. Una-una mo kasing kasarapan mo eh. Dapat mamaya pa yan ng, madaling araw. Inuna. Wala ka kasing pangkape. Wala ka ng pangkape kasi inuna mo yung pag-ana-ana na yan eh. Bigyan niyo ako pangkape. Wala na. Kasi inuna mo yung ana-ana mo. Di na yan pang madaling araw yun. Yung kape pang madaling araw, dapat inuuna mo yung nag-attend ka muna dito para may pangkape, di ba? Tapos yung mag-ana-ana, di, may kape ka na. Ikaw sis Luna. Tapos na din kayo? Or inuna mo lang to para may pangkape ka kayo bukas ng partner mo? Sana all may partner. Solve na sa ana-ana. O di sana all. Ala, pinaselos kami. Baka nag-ana-ana pa din yung nakasali dito ha. Di natin alam. Baka nag-ano pa yan. Ana-ana is like, uy, baka yung dyan ha,
Baka nakaano pa yan. Ano yung ano? Kami puro tigang. Uy, saan po ba yung asawa mo, sis? Hindi pa umuwi? Baka si sis Jubilin, nag-ano pa yan? Nakadikit pa. Kami puro tigang. Nakadikit pa ba? Ako nag-ana-ana ng baby, naglanlan. Kagi. Nagbanlaw ako, wala na ana-ana. May red tide. Where, ikaw nga nagsabi. Wala nang bawian. Nabuhay na sa ana-ana. Kami, wala nang ana-ana sa amin eh. Di oso. Saka na yan. Mag-ana-ana. Yung forever na ana-ana ang gusto ko. Nakabaon pa to. Kaya nga, nakadikit pa. Pasali-sali yun. Tapos nag-stop sila. Sabi, sagot muna tayo para pang kape ba? This is Japan. Tapos na yan. Sarap naman ninyong tatlo. O, apat. May mga anak-anak pa kayo dyan nalalaman ah. Baka madagdagan na naman yung mga junakis ninyo dyan. Mag-contraceptive din kayo. Para wala nang pangdagdag sa ano. Gastos. Sige na lang ang tawa ni Sis Jubid. Ito nga lang ako natawa eh. Kasi pag hindi ako nag-live, napaka-pressure ako. Gusto kong tumawa. Pwede yan. Hala, pwede daw. Ayun ako. Kumain nga ng dugo, di ba? Namumula. Sarap naman yan. Uy, pag share po mo sa inyong anak-anak, uy. Masa din na, makaon na. Ano, Bisaya na nung ko. Pagkain ba yan? Yung anak-anak ninyo? Kailangan nyo i-share yung mga blessings nyo. Pwede yan. Ano pwede ka dyan? Paana-anak ka pag nakared tide ka? Namumula na yan. Ako. Kalokohan mo talaga, sis. Nakatry ka na, sis, ano? Pati si Sis Jubilin, aminin. Siyempre, yung lalaki, kapag gusto, maibigay mo talaga. Kahit ayaw nyo kasi may, may pulang bumabaha. Pulang red tide yan. Sa lalaki, pag gustuin mo na. Hindi yan kalukuhan, Sis Jubilin. Totoo yan. Kunin kita ng ninang. Ay, hindi pwede kasi malayo ako. Thank you so much. Si Rapitol po kunin nyo kasi malapit lang dyan sa inyo. Malayo ako, wala. Hindi pwede. Sorry po, baby. Hindi pwede ako. Umakit na naman ulo ko. Kasi araw-araw at ang may red tide kasi at may red tide ng ana-ana. Uy, grabe naman yung mga pang midnight ninyo. Oh. Buhay pa mga mata ninyo. Midnight. Baka nag-ana-ana pa kayo ha. Or ginising mo yung mister mo dyan. Ay, walang red tide dito. Go lang tayo ng go. Diba? Hindi kayo matulog. Tulog na kayo. Dapat lagyan ng haplas. Uy, maanghang. Gagi.
Kunwari, di pwede sis, pero pwede yan. Ay, sanay na sanay itong isa. Ginawa niya. Malamang. No? Sis Lona, ginawa naman natin lahat siguro. Nakatry din ako ng ganyan. Dati. Ngayon, wala na. Tigang na, tigang. Sakit ulo ko talaga. Tulog na ang walang anak-anak. Sana all meron. Saka na sa akin. Pag sa dumating ang tamang panahon. Ay. Ha? Ang ulo mo, ma'am, para matanggal yung sakit ng ulo. Ha? Paano? Paano matanggal yung sakit sa ulo? Pwede madalas. Ay, sakit naman. Adulas, pero dirt. Ano man, feeling mo. Tapos, lalo na kung matagal, di nagkita na tao na red tide. Ay! Tama. Walang red tide sa ganung oras. Lagyan mo ng haplas. Ano ang haplas? Pau. Mayroon akong pau. Buti walang pasok. Bukas mga Junakis. Saturday pala. Tama. Saturday. Walang pasok. Okay. Kakatapos na naligo. Ay, matulog na tayo. I-send ko na. I-send ko kay Sis Lona. Nanalo daw silang dalawa. Yung tira, i-send mo na lang sa dalawang nakaana-ana. Akala ko nga yan ang lalagyan ko. Akala ko yung ana-ana may lalagyan ng haplas. Sabi ko, uy, hindi pwede. Yung ulo ko pala. Masakit ulo ko. Meron ako maraming kapatid. Yung Bex. Meron din ako kulip white flower. May pau din ako. Tanda na naman ako eh. Ang dami ko na haplas. Hindi pala ako sa personal ko. Hindi ako makareact. Salamat. Walang sakayan. Hala. Ay. Mahina lang pala signal. Mega shoutout, Danica Ginon. Yung ulo pala. Akala ko yung ulo ng ibang ulo may lalagyan. Akala ko sis, ibang ulo yung lalagyan ng haplas. Sabi ko, hindi pwede. Para madulas, sabi. Ang ulo ba yung lalagyan ng haplas? Yung ulo ng mo, ana-ana mo. Para daw dumulas. Saka na, parang hihilutin na yung sa loob. Kasi na may haplas. Depende kung anong ulo ko. Yung ulo ng ahas. Sis, ulo ng ahas po lalagyan para daw dumulas. Pwede din ang ulo sa baba para may minto. Tapos,
Para ka nang hinihilot. Buang man mo eh. Buang man mo eh. Gago. Pwede din ako. Tarantado man to sila eh. Ano, nalipasan ba sana anak? Para ka nang hinihilot dun sa loob. Yung pagpasok ng ano mo. Pag nilagyan ng haplas. Eh diba, maanghang man yan. Lalo na yung ipikasent. Pag ipikasent ka talaga ah. Pati kuweba nilalamig. Para mahilot ang kalubloban. Gangon. Ang sarap. Sumakit ulo ko tawa ko. Mabas na may ipon. Mapreskohan. Okay. Tara na. Tara na. Night na eh. Na-work pa ako bukas. I-send ko kay sis Jubilin. Ay, Jubilin. Sis Luna. Panalo. Bye-bye. Tulog na ako. Magsitulog na tayo. Oo. Sa Sunday na ako ulit palaro. Mag-live. Tulog na ako. Gumising ang ipon ko. Nabitin. Sabi niya, hinto muna natin kasi nagpalaro si Sabi. Sinabi ni Sis Maria sa partner niya. Sabi niya, hinto muna tayo, nagpapalaro si Sabi. Pangkape natin bukas. Sabi niya sa kanya, yung mister. Ituloy mo na. Sis Maria, ituloy nyo na. Kasi tapos na po. Ako'y sana ka naman po yata. Continue mamayang stress. Wala, grabe. Higal. Higal. Tigal. Hapon ako na naman. Ano klaseng puyatan? Yun ang gamot niya. Sarap. Pag mag-anana kayo, anong sinasabi niyo pag mag-anana? Anong word? Una mo masabi. Sis. Diyos po, Rudy. Diyos ko po, Rudy. Alas 3 na ano po yung una ninyong sinasabi pag nag-anaanak kayo? Oh. Ano po? Anong masabi niyo ba sa una? Anong password yun? Hindi naman. Ano ba yung nanlulunto? Yung gulay? Kalabasa ba?
Sabihin ko yan. Sabihin ko. Isa kasi sa... Ao. Anong ao? Ao daw sabi ni Sis Luna. Ao daw. Mm. Hindi nga. Oh yeah. Oh yeah. Hindi man ao. Sis Luna. Oh yeah man. Oh yeah. Joke lang. Ay, matulog na kayo. Sumakit ulo ko. Tawa. Hoy. Ano? Kaya nga eh. Ano yan? Ano kayang expression na yan? Hindi ah. Ayusin niyo. Ay, sabay. Nabaliw na. Saan kayo nabastusan? Hindi naman bastos yan. Sanay man yan. Si Stephen, sanay yan. Good night na. Tulog na tayo. Patayin ko ng ilaw. Sakit ulo ko sa inyo. Tulog na ako. Good night mga sista. Parang nangatanggal na yung buhok ko. Para akong galing sa ana-ana ba. Uy, Andrew, naman yung patirada ninyo. Patayin ko ilaw. Wala kayong mga bukas na isin o ngayon. Mamaya. Pagbaba ko. Pinatay ang ilaw. Gusto patayin ko ng ilaw. Pinatay ang ilaw. Lumalabas. Good night. Good night na. Good night na. Sinadya.